Ano nga ba ang proseso kapag nais magbenta ng bahagi ng minanang ari-arian? Yan ang sasagutin ni Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. Nagpadala si Armida Almazora sa amin ng isang email. Ayon kay Armida, 6 silang magkakapatid. Nang mamatay ang kanilang ama, ito ay may iniwang bahay at lupa sa Santa Rosa, Laguna. Ang nasabing ari-arian ay nakapangalan sa kanyang ama't ina at ang nahuli ay buhay pa. May nakapagsabi daw kina Armida na ang lupang iyon ay mana na raw nila mula sa kanilang ama, kung saan ang kalahati ay sa kanilang magkakapatid at ang kalahati ay sa kanilang ina. Sa kalahati ng ari-arian ay may kabahagi na daw ang bawat isa sa kanilang magkakapatid. Ang tanong ni Armida ay kung maaari daw ba niyang bilhin sa halagang 100,000 pesos ang parte ng panganay nilang kapatid na nais ibenta sa kanya ang karapatan sa bahagi niya sa mana. Kung sakaling pwede raw ito, anong kasulatan raw ang dapat nilang pirmahan upang ang kanilang bilihan? Nais ding malaman ni Armida kung may kasulatan daw ba na maaaring gawin upang masabi na siya na ang nagmamay-ari ng lupa at walang karapatan ng kanilang panganay na kapatid dahil ibinenta na nito ang share sa kanya. Armida, hindi mo na ibahagi sa iyong kwento kung gaano kalaki ang bahay at lupa na iniwan ng iyong ama at kung ito ba ay nag-iisang property na iniwan niya. Importante kasi na malaman ng mga ito dahil lahat ng naiwan niya ay dapat na maging subject sa settlement of estate. Mahalaga ring malaman kung siya ay may creditors o wala dahil sa kinakailangang mabayaran muna ang mga pinagkakautangan bago pa magkaroon ng partition. Ipagpapalagay namin na itong bahay at lupa ang nag-iisa niyang property at wala siyang mga utang. Kapag may naiwan ng isang namatay na ari-arian at walang iniwang huling testamento ang namatay at wala naman din siyang pinagkakautangan, sinasabi sa Section 1 ng Rule 74 ng Rules on Special Proceedings na ang mga naulila ay maaaring hatiin ang ari-ariang naiwan sa pagitan nila. Maaari ninyong gawin ito sa pagitan ng inyong kasulatan na inyong ipa-file sa Office of the Register of Deeds kung saan naroroon ang ari-arian. Sa kaso ninyo ay sa Register of Deeds ng Laguna. Kung may mga tagapagmana na hindi sang-ayon sa hatian ng naiwan ng namatay, maaari ninyo itong i-file sa korte sa pamamagitan ng isang ordinary action for partition. Mahalagang tandaan, sang-ayon nga sa desisyon ng Supreme Court sa kaso ng Carvajal versus Court of Appeals, GR number L-44426 ng February 25, 1982, hanggat walang project of partition na nagaganap sa iniwang ari-arian ng yumao, wala ni isa sa mga tagapagmana na maaaring magsabing kanya ang isang bahagi ng ari-arian o property. Kahit pa magkaroon ng kasunduan ng dalawang tagapagmana tungkol sa bentahan ng parte nila sa mana, ito ay hindi pinapayagan sa ating batas hanggat walang partition na nagaganap o settlement ng estate na aprobado sa ilalim ng ating batas. Habang wala pang settlement of estate, magiging co-owner ang lahat ng tagapagmana sa iniwang property ng namatay. Rin mahalaga ang sukat ng lupa. Ito ba ay malaki upang masubdivide nang sa gayon ay magkaroon kayo ng kanya-kanyang titulo? Pinapayagan ba ito ng lugar, subdivision o village kung saan nandun ang property na isubdivide ang lupa kung sakali? Tandaan po na ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba depende pa sa karagdagang detalye. Patuloy po kayong mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.